sasabihin nila mamamatay na si Torre, mamamatay na si Ombudsman Boying Remulla, pero isa-isa silang namamatay, no? Sumalangit nawa ang inyong kaluluwa. Kanya ininda at tuloy-tuloy lamang ang pag-akyat. At pagdating doon sa taas, ay sila pa ay nag-alay ng bulaklak kasama ang bulaklak doon sa ating mga napayapang mga bayani. Kasama niya ang ambassador ng Japan at ng US at ang iba pang mga opisyal ng ating hukbong sandatahan. At pagkatapos niyan ay bumaba siya doon sa event na kung saan ay nag-deliver ng speeches ang mga ambassadors at ang Pangulo natin. At Kita mo, kapag ka nagsasalita at nagkukwento si Atty. Larry Gadon, detalyadong-detalyado. At alam mo na alam niya yung talagang mga pangyayari doon. doon ay makikita natin na talagang siya ay walang karamdaman at napakalakas ng kanyang katawan. At nga doon ay nag-usap pa kami sandali at doon ay ako ay kanyang pinagbilinan na huwag masyadong magagalit sapagkat ako ay may karamdaman sa puso. Kaya Pero sandali lang, inaantay ko yung pagsigaw mo ng bobo sa mga DDS Nakakamiss yan, no? Kay Atty. Larry Gadon. Yung gaganon yung kamay, tapos bigla sisigawan sila, bobo! ako pa ang kanyang inalala, no? At kaya itong ating mga vloggers na ito ay umaabuso na. Nananawagan ako sa mga police agencies, sa mga investigative agencies and police authorities na umpisahan na ang pag-iimbestiga dito at kanilang kasuhan itong mga taong ito sapagkat ito ay pagmamalabis na. Ito ay maaring makasira sa kumpiyansa ng mga investor sa ating bansa at makakasira din sa pag-unawa ng ating mga kababayan tungkol sa mga ginagawang administrasyon. Kaya panahon na upang Paano naman ho kasi mga boss Chipamo sir, ang iniisip na lang ng mga yan, yung mga ibabayad sa kanila. Di ho ba? ito ay kanilang itigil at sila ay aking nananawagan ako sa ating mga police authorities at investigative bodies na kanilang kasuhan itong mga itaong ito upang sila ay matigil. Ako din nananawagan. Pero Atty. Larry Gadon, no, since nanawagan ka na, kaya naman pala malalakas ang loob ng mga DDS vloggers. So ito, Kay Bugre, putang na si 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 Totnab, si Burgi, ano pangalan ito? Burnek. Si Burnek, mga kababayan, Burgess. May nag-comment dito kaninang umaga. Sabi, Boss Mark, ang sabi, pok-pok daw yan, no? Sabi ko, lang yan, ang dami nyo ibibintang, parang hindi naman ako maniwala na pok-pok ito. Na ito. Bakit to, mga kababayan? Sabi ko, itsura pa lang parang ang bantot-bantot na, parang ang asim-asim na. Paano mo na mahihimurin yung katawan? tapos, sabi ni Joel Q, parang chicharon daw po. Sabi ko, paano naman magkaka-customer yung ganyan? Paano naman magiging pokpok yung mga ganyan? No? Kaya naman po pala, malalakas ang loob, mga boss Chipamo sir, nitong mga ito, bakit ho? Pagod na daw ang NBI sa kanila. Siguro ang ipinagmamalaki, wala naman ako sa Pilipinas, hindi nila kaya akong huliin. No? Wala naman jurisdiction ang kusino man nahuhuli galing Pilipinas papunta dito sa kinaroroonan ko. Yun o siguro mga bossing, no? Ang kanyang ang kanyang ipinagmamalaki. Pakinggan niyo po at for sure, pati po yung ibang mga DDS vloggers. alam mo, pagod na ang NBI sa akin. Di ba? Alam mong pagod na ang NBI sa akin. Sabi ni Minda Valdez, dati niyang best friend ang nagsabing pokpok si Eloy Bugris, Sir Mark. Di ba, may customer, may nakapagtsatsaga. No? Tingin ko pala, ang asim na ho. Ginapangtabog na nila ang mga tao nga nagapunta. Ano na naman na? Kay Bugres na naman. Maraming problema ang Siguro. Hindi ko naintindihan yung sinabi, no? Pero parang pagkakaintindi ko, mga kababayan, is, ano na naman? Ito na naman, yung Bugres na naman, ang ano yun. Ang inireklamo ninyo. Siguro, pinagmamalaki niya, wala na, hindi ako kaya niya mga yan. Pilipino
Pilipinas kaya natupag ang NBI, puro kayo lahat bugres. Oh. Sabi sa akin sa insider, napapagod ng NBI sang mag-accept. Napapagod. Oy, NBI, napapagod na daw kayo, oh. Napapagod na daw kayong hagilapin siya o hanapin siya. No, sabi. Totoo ba 'yon, NBI? Naku po ako ho ay nagagalingan lalo ngayon po sa pangunguna po ni Attorney Melvin Matibag. Sa pangunguna po sa NBI, mga bossing. Oh. Pagod na daw kayo, oh. China-challenge kayo, oh. Sa mga complaints, sa akin, putang ina. Oh. Mga matatapang kayo, pagkatapos ngayon nakita nyo ang slayer nyo, Bilat Singiloy, NBI, maanong Bilatsing. Oh. NBI sa akin? Oh. Wala kuya sa jurisdiction sa Pilipinas. Yan naman pala yung pinagmamalaki. Dahil wala sa jurisdiction ho, mga kababayan. Siguro, iniisip nila, malabo tayong hulihin, arestuhin yan. Kasi wala silang jurisdiction dito kung saan tayo nakabase. Yun o siguro. Kaya, sige, mag-fake news lang ng mag-fake news. Paulit-ulitin mo lang ang pagpe-fake news. Okay lang yan. Bakit? Baka hulihin tayo. Okay lang yan. Hindi sila aabot dito. Hindi nila tayo kaya. Pero kapag ka na-Interpol kayo, no? Malamang sa alamang, yung mga naghahagilap daw, di umano ho, mga kababayan, dito sa taon to, baka bigla ho mga sumaya. Kasi ang dami ko hong nakikita sa totoo lang na mga nagla-live sa Facebook at inihahayag nila kung ano yung pagkatao nito. Pero wala ka naman ho talagang makukuha, mga bossing eh. Wala kang makukuhang maganda, mga kababayan, doon sa mga vlog niya. Yung tipo bang makikisali sa political vlogging? Magkokomentaryo sa political vlogging, mga kababayan. Nako, puro mura lang po. Puro panghahamak, panlalait sa itsura nung kanyang tinatapik. Pero yung kung sasabihin mo, ano ba maririnig natin dito patungkol sa politika? Wala. Yung kay Eli lang kay Madam Eli lang. Itinapik niya si Madam Eli. Pinapaliwanag ni Madam Eli yung sa impeachment ni Sara Duterte. Puro ang sinabi niya, puro ang reply niya o puro sagot niya puro panlalait no? Kesyo daw hindi na po makahinga si Madam Eli habang ibinablog si Duterte. Kesyo baboy daw Diyos ko, kala mo hindi ganoon. Kala mo ang payat-payat, kala mo ang tikas-tikas ng katawan. Kahit magtuwad baliskat, wala ka mga sapat, wala ka magawa sa akin. Hindi naman NBI, wala daw kayong magagawa sa kanya. Yun yung sinasabi nitong DDS vlogger. At ito pa ho, mga kababayan. Naalala nyo, siya yung nagpasimula, nagpakalat, napatay na daw ho si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, may bago conversion na naririnig sa kanila. may narinig kaming pag-uusap ng mga tao na nakapaligid sa kanya na meron daw silang kamukha niya talaga nga pinsan. Itong storya nga to. Naputit.